Kabanata 12, Isang haka-haka. Ako ang God's Hunter. Ang mga hindi nangako ng kanilang katapatan sa Diyos at hindi gumagalang sa Diyos ang aking mga target. Daranasin mo ang puot ng aking Diyos, sigaw ng halimaw na tinawag ang kanyang sarili na God's Hunter. Kasabay nito, ang longbow sa mga kamay ni Sujin ay nagsimulang manginig ng marahas, na para bang nagpupumilit itong makawala sa pagkakahawak ni Sujin. Ano ba? Nawawalan ka ng isang Adam's apple, ngunit maaari ka pa ring sumigaw ng napakalakas. Hindi ibabalik ni Sujin ang longbow na iyon sa mga ngaso. Tumingin siya kay Jiang Li, ngunit hindi kailangan ni Jiang Li na sabihin sa kanya ni Sujin ang anuman. Nakahanda na siyang umatake. Nag-iwan si Jiang Li ng berdeng liwanag na daan sa likuran niya nang bigla siyang lumitaw muli sa likod ng mga ngaso at ginamit ang kanyang sibat upang magpaulan ng maliliit na patak ng liwanag sa mga ngaso. Alam ng mga ngaso kung gaano kalakas si Jiang Li, kaya ibinuka niya ang kanyang bibig at hinayaan ang isang dagundong na nagdulot ng napakaraming kislap na lumabas mula sa kanyang ilong, kanyang bibig at maging sa nakanganga na butas sa kanyang lalamunan. Agad na nagsama-sama ang mga kislap upang bumuo ng malaking kalasag na humarang sa pag-atake ni Jiang Li. Nahihirapan si Sujin na hawakan ang longbow gamit ang isang kamay lang, kaya ginamit niya ang dalawang paa niya sa pagtapak sa longbow at inilabas ang matalim na kutsilyo. Dahil hindi niya ito makontrol, pira-piraso niya ito. How dare you! Galit na umungol ang mga ngaso kay Sujin nang makita niyang naghahanda si Sujin na sirain ang longbow. Inutusan ng mga ngaso si Sujin na pigilan siya sa paggawa nito. Ngunit hindi hahayaan ni Jiang Li ang mga ngaso sa kanyang paraan. Hinawakan niya ang sibat ng pahalang at ang berdeng glow sa paligid ng kanyang katawan ay umabot sa pinakamataas na intensity bago nagtipon sa paligid ng sibat. Kaagad pagkatapos noon, ang sibat, na ngayon ay tila may sariling buhay, ay naging parang berdeng sawa na bumaril at tinutukan ang dibdib ng mga ngaso. Kumpiyansa sila na kung hindi maiiwasan ng mga ngaso ang pag-ataking ito, ang kanyang buong katawan ay sasabog ng pira-piraso kapag natamaan siya ng sibat. Ngunit sa pagtataka ng lahat, hindi umiwas ang mga ngaso at nanatiling nakatutok sa pagsisikap na iligtas ang longbow sa ilalim ng mga paa ni Sujin. Bam! Nagkaroon ng kakilakilabot na putok nang ang sibat ni Jiang Li ay naging sanhi ng pagsabog ng katawan ng mga ngaso bago niya narating si Sujin. Ang mga piraso ng laman at berdeng dugo ay nagsimulang umulan mula sa itaas. Hindi naiwasan ni Sujin ang pagsabog, kaya't maaari na lamang niyang gamitin ang kanyang isang natitirang braso upang takpan ang kanyang ulo at hinayaan ang kasuklam-suklam na gulo ng laman at dugo na umulan sa kanyang sarili. Hinubad niya ang suot na jacket pagkatapos noon, ngunit may natatak pa rin siyang berdeng likido sa kanyang balat. Nakakatakot iyan, buntong hininga ni Sujin. Namatay na si Yang Zichen, ngunit ang kanyang katawan ay kailangan pa ring dumaan sa gayong pagsubok. Mabilis niyang tinanong si Jiang Li, nakumpleto mo na ba ang iyong misyon? Hindi pa siya patay. Malalim na kumunot ang mga kilay ni Jiang Li. Tinangka na niyang patayin ang mga ngaso na yon ng 2 beses na magkasunod, ngunit nabigo pa rin siyang patayin ng lubusan. Ang misyon na ito ay magiging mahirap tapusin. Bilisan mo at tumakbo para dito. Ang mga ngaso ng Diyos ay walang kamatayan, kaya't kapag nakita niyang muli kayong dalawa, tiyak na mamamatay kayo, biglang tumawag ang isang boses mula sa harapan ng bakuran. Tumingala si Sujin at napagtanto na ang boses ay pagmamay-ari ng taong nagpahintulot kay Chui at sa kanyang sarili na makatakas. Pero nakatingin na siya ngayon kay Auntie Li na may malungkot na ekspresyon sa mukha. Bukod sa mga ngaso na yon at kay Linyu, ang iba pa niyang pamilya ay patay na. Sasabihin mo bang pinagtibay namin ang aming pagtatapos ng bargain? Tahimik na tanong ni Sujin. Mahinahong tumango si Auntie Li. Opo, salamat. At iyon din ang dahilan kung bakit ako naparito, upang sabihin sa iyo na umalis ka agad. Huwag hayaang mahanap ka ng mga ngaso. Ang longbow sa iyong mga kamay ay ang sandata ng mga ngaso,
kaya kailangan mong sirain ito ng mabilis. Kung hindi, mahanap ka niya saan ka man magpunta. Biglang tumawa si Sujin bago magalang na yumuko kay Auntie Lai. Seryoso ka bang ipagpatuloy ang gawain ito, Auntie Lai? O dapat ba kitang tawagin? Diyos. Nanlaki ang mga mata ni Jiang Li sa gulat, ngunit mabilis niyang inalis yon at tumingin kay Auntie Lai habang bumubulong, sigurado ka bang siya ang Diyos sa hamon na ito? I'm pretty sure of it, sabi ni Sujin na bahagyang tumango. Ngunit walang ekspresyon na umiling si Auntie Lai at sinabing Diyos. Kung ako ang Diyos, kaya kong panatilihing buhay ang aking pamilya, at tiyak na hindi ako pinananatili dito na parang aso. Paano magkakaroon ng Diyos na hindi man lang makontrol ang sarili niyang kapalaran? Nagbibiro ka siguro. Nang pinakawalan mo kami, partikular mong pinaalalahanan ako na hanapin ang silid ni Linyu. Medyo naguluhan ako doon, at pagkatapos kong basahin ang diary ni Linyu, lalo akong naguluhan. Masyadong random pa rin ang impormasyong mayroon ako, at hindi ko ito mapagsasama-sama hanggang sa lumitaw ang mga ngaso, dahan-dahang sabi ni Sujin. Bahagyang kumislap ang dating walang emosyong mga mata ni Auntie Lai. Tumingin siya kay Sujin at sinabing, hanggang sa lumitaw ang mga ngaso. Binigyan kanya ng mahahalagang impormasyon. Siyempre, sabi ni Sujin na may kumpiyansang tango. Gusto mo bang marinig akong magkwento? Nakikinig ako. Tumango si Auntie Lai. Medyo naiinis si Jiang Li sa kung paano nag-uusap ang dalawang ito sa mga bugtong, ngunit tahimik pa rin siyang nakatayo doon at nakinig pa rin kay Sujin na nagkukwento. Nagsisimula ang ating kwento sa isang lugar na tinatawag na Fengxi Town. Ang bayang ito ay napakaliblib at kakaunti ang pakikipag-ugnayan sa labas ng mundo. Halos lahat ng tao sa bayang ito ay hindi pa nakalabas sa mga hangganan nito. Ngunit habang nagbabago ang mga panahon, kahit na ang pinakaliblib na mga lugar sa kalaunan ay nakikipag-ugnayan sa labas ng mundo. Bumalik tayo sa 50 taon na ang nakaraan. Ang bayan ng Fengxi ay hindi na ang liblib na bayan na hindi pa naririnig o pinapahalagahan ng sinuman. Ang isang malaking bilang ng mga kultura ay dumating sa bayan, itinutulak ito sa isang kailaliman na sa kalaunan ay hindi na ito makakabawi. Ano ang higit na nakaapekto sa bayan? Economics? Kultura? Marahil ito ay isang halo ng pareho. Ngunit isang bagay na gumawa ng malaking epekto sa bayan ay ang relihiyon. Gusto ng Kristyanismo, Daoismo at Budismo ng isang hiwa ng Fengxi Town P, kaya ipinadala nila ang kanilang mga ebanghelista sa maliit na bayan na ito, na nagresulta sa pagtatayo ng mga simbahan, mga templong Daoist, at mga templong Budista dito. Pero sa totoo lang, may sariling paniniwala ang mga tao sa Fengxi Town. Ngunit muli, gaano kalakas ang Diyos ng isang maliit, liblib na bayan? Ang tatlong pangunahing relihiyon sa daigdig na ito ay mga relihiyong may mga siglo ng kasaysayan. Ang impluwensya nila sa kanilang mga mananampalataya ay isang bagay na higit pa sa anumang posibleng makamit ng isang maliit na relihiyon sa bayan. At kaya nagpasya ang mga tao ng Fengxi Town na ipagkanulo ang Diyos na kanilang sinasamba at sa halip ay bumaling sa tatlong pangunahing relihiyon. Pero ang kawawang Diyos na tinalikuran nila ay Diyos pa rin kung tutuusin. Nais niyang maghiganti sa mga mananampalatayang ito na tumalikod sa kanilang pananampalataya. Ang planong paghihiganti na ito ay nagsimula sa unang umalis sa bayan ng Fengxi. Iyon ay isang babae na ang apelyido ay Lei. Umalis siya sa bayan ilang dekada na ang nakalilipas upang maghanap buhay sa kabiserang lungsod. Kinuha ng Diyos ang kanyang buhay at kinuha ang kanyang pagkakakilanlan, pagkatapos ay bumalik sa Fengxi Town. Una, pinatay niya ang ilang tao upang bigyan ng babala ang kanyang mga mananampalataya, ngunit hindi ito kinuha ng kanyang mga mananampalataya. Nagdesisyon ang galit na Diyos na huwag nang magpigil pa. Ginawa niyang mga mangangaso ang lahat ng naniniwala sa kanya. At sa nakamamatay na gabing iyon 50 taon na ang nakalilipas, nagsagawa sila ng masaker upang patayin ang bawat mananampalataya na tumalikod sa Diyos na ito.
Pagkatapos sabihin ni Sujin ang mga bagay na ito, lumingon siya kay Auntie Eli, ngunit umiling ito at sinabing, ito ay haka-haka mo lang, tama. Kung talagang gustong wasakin ng Diyos na yon ang bayan ng Fengxi, bakit pabaya ang buhay ang ilan sa kanila? Hindi pa tapos ang digmaan, kaya kailangan mo pa rin ng mga sundalo para lumaban. Ginamit ni Sujin ang kanyang kanang hintuturo upang tapikin ang kanyang ilong at sinabing, ang tatlong pangunahing relihiyon ay ang iyong tunay na mga kaaway. Bago ka naghiganti, kaaway mo na sila. At pagkatapos mong maghiganti, sila pa rin. Noon, natuklasan ng tatlong relihiyon ang iyong pag-iral, ngunit sila ay mga ordinaryong tao lamang. Paano lalaban ng mga ordinaryong tao ang isang Diyos? Kinailangan nilang magsama-sama at pagsamahin ang kanilang mga kapangyarihan mula sa kung saan itinayo ang kanilang mga lugar ng pagsamba upang mapanatili kang kontrolado. Ang gabing iyon ay nagre-replay sa sarili minsan sa bawat 10 taon sa Fengxi Town, at iyon lang ang iyong pagkakataon. Iningatan mong buhay si Lin Yu at ang kanyang pamilya dahil naghihintay ka ng pagkakataon na tuluyang makalaya mula sa kontrol ng tatlong relihiyon. Tama ba ang sinabi ko? Tahimik na tumingin si Auntie Lee kay Sujin at tila medyo interesado na ngayon. Ang iyong kwento ay napakakapanapanabik, ngunit ito ay walang iba kundi ang iyong sariling imahinasyon, hindi ba? Siyempre. Ngunit wala sa mga iyon ang mahalaga. Ang kailangan na lang nating gawin ngayon ay maghintay na tumunog muli ang mga kampana at matatapos na ang lahat. Maaari ka pa ring magkaroon ng pagkakataon makalipas ang 10 taon, ngunit walang kinalaman iyon sa amin, nakangiting sabi ni Sujin. Maaaring tumpak ang kanyang kwento, ngunit hindi iyon mahalaga. Ang hamon ay hindi nangangailangan sa kanya upang malutas ang anumang misteryo. Kawili-wiling tao ka. Iyon mismo ang dahilan kung bakit ako ay nabighani sa maliliit na bagay na ito na tinatawag na mga tao. Sabihin mo sa akin, kahit na ang mga ito ay hula mo lang, sigurado akong nasa iyo na ang pinakapangunahing impormasyon, tama ba? Naging seryoso ang ekspresyon ni Auntie Eli. Biglang naramdaman ni Jiang Li ang nakakatakot na aura. Hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang sibat at maingat na tinitigan ang babae sa harapan. Tanging isang kahoy na bakod lamang ang naghihiwalay sa kanila, kung tutuusin. Ngunit si Sujin ay tila hindi naapektuhan. Sa totoo lang, hindi napakahirap hulaan ang lahat ng ito. Karamihan sa impormasyon ay nagmula kay Lin Yu at sa mga talaarawan ng kanyang kapatid, habang ang ilan ay galing sa iyo. Oh, kailan ako nagbigay sa iyo ng anumang impormasyon? Nagulat si Auntie Eli. Ginawa mo. Sinabi mo na isa kang aso sa pamilya ni Lin Yu. Nagtagal si Sujin upang ayusin ang kanyang mga iniisip bago nagpatuloy. Nang unang kinuha ng mga ngaso ang katawan ni Zhang Jing, nakita kong nilamon niya ang isang masamang kaluluwa na nangangahulugang ang mga ngaso ay ang pangunahing kaaway ng mga naliligaw na kaluluwa. Tungkol naman sa pangangaso na iyong napag-usapan, kung tama ang hula ko, ang tinutukoy mo ay kung paano minsan sa bawat 10 taon, tutulungan ka ng mga mangangaso na malampasan ang mga puwersang pumipigil sa iyo at mahuli ang sinumang naliligaw na kaluluwa sa bayan. Hindi kumibo si Auntie Lee at tahimik na hinintay si Sujin na magpatuloy. Pagkatapos tumunog ang mga kampana sa ikatlong pagkakataon, sinubukan din akong tugisin ng mga mangangaso. Kung iisipin ko ang sitwasyon noon, parang si Lin Yu at ang kanyang pamilya ay mas katulad ng mga asong nangangaso kaysa sayo. Mas nababagay sila sa metapora na yon kaysa sayo. Ibig kong sabihin, nakakita ka na ba ng mga ngaso na lumabas upang manghuli at iniwan ang kanyang aso sa pangangaso upang magpahinga sa bahay? Siyempre, hindi ito sapat para tulungan akong pagsama-samahin ang kwentong sinabi ko ngayon hanggang sa hinarang kami ng mga ngaso ng 2 beses, habang papunta kami sa lugar na ito. Maghula tayo. Bakit siya nagpasya na huminto sa pangangaso at maghintay dito para sa atin, mahinang sabi ni Sujin. Biglang ngumiti si Auntie Lai habang tumango kay Sujin at sinabing, naghuhula ka lang,
pero hanggang dito na lang talaga. Hindi masama. Ngunit sinong nagsabing tumigil na ang aking mga ngaso sa pangangaso? Natigilan si Sujin saglit bago lumibot ang kanyang mga mata sa paligid at sinimulan niyang itap ang kanyang hintuturo sa kanyang ilong ng mas mabilis kaysa dati. Tapos tumawa siya at sinabing, "Oh, I get it, ang tinutukoy mo ay ang ibang bangkay, tama ba?" "Tama yan. Kaya imbes na sabihing hinarangan niya ang daanan mo ng 2 beses na magkasunod at nauwi sa pagbubunyag ng tunay kong pagkatao, mas tumpak na sabihin na sinadya niya kayong akitin dito para matrap ko kayong dalawa dito at mapadali ang trabaho niya," nakangiting sabi ni Auntie Ile habang ang isang sinag ng kislap ay lumabas mula sa kanyang mga mata at nilamon sina Sujin at Jiangli. "Gamit ang katawan na iyon, ang aking mga ngaso ay maaaring direktang lumitaw sa templo at ang mga kampanang inaasahan mong marinig ay hindi na muling tutunog." Haha! Hahaha! Kabanata 13, Matandang Diyos. Kapag sina Sujin at Jiangli ay nilamon ng mga kislap, hindi sila makagalaw kahit 1 pulgada. Ni hindi nila maigalaw ang kanilang mga daliri. Para silang tuluyang nawala ng kontrol sa kanilang mga katawan. Tutunog pa rin ang mga kampana, ungol ni Sujin. Tama, tutunog pa ang mga kampana. Kung ang mga ngaso na iyon ay nahihirapang labanan ako, walang paraan na makakalagpas siya kay Liu Yingying. Nagulat si Sujin. Hindi niya inaasahan na ganoon kataas ang tingin ni Jiangli kay Liu Yingying. Well, malalaman natin mamaya kung tutunog ang mga kampana o hindi. Sa kabila ng pagkakakulong dito, ang Diyos na ito ay tila tiwala sa sarili niyang mga ngaso. Ngunit walang tiwala si Sujin. Ang isang ordinaryong tao ay walang paraan upang makontrol ang ganitong uri ng sitwasyon sa simula pa lang, kaya ang tanging magagawa niya ay lumikha ng kaguluhan para sa Diyos, at kailangan pa niya ang tulong ni Jiangli para gawin iyon. "Ibigay mo sa akin ang longbow." Iniunat ng Diyos ang kanyang kamay kay Sujin. Humiwalay ang longbow mula sa pagkakahawak ni Sujin at lumipad patungo sa Diyos. Ngayon, biglang sumigaw si Jiangli nang lumabas ang mga birding beam mula sa kanyang katawan. Nagawa niyang makalusot sa kontrol ng Diyos sa kanyang katawan at nakagalaw muli sa kanyang sarili. Nang makalaya siya, itinaas niya ang kanyang sibat at inihampas ito patungo sa longbow upang sirain ito. Ang mga kahihinatnan ay magiging napakalubha kung ang Diyos ay nakahawak sa longbow. "Jiangli, huwag gawin ito," sigaw ni Sujin sa taas ng boses niya. Narinig ni Jiangli ang sigaw ni Sujin bago pa malapit nang tumama ang sibat niya sa longbow. Sa ilang kadahilanan, nagpasya si Jiangli na magtiwala kay Sujin at pilit na pinigilan ang sibat sa pagsulong. Ang sibat na patungo sa longbow ay agad na huminto. P50. Si Jiangli ay sumuka ng isang subo ng dugo. Ang pagpapadala ng sibat ay nagdulot ng malaking pinsala sa kanya. Kaya ang pagpigil nito kapag ito ay umabot na sa pinakamataas na bilis ay nagdulot din ng pinsala sa kanyang katawan. "Kung hindi mo ako bibigyan ng magandang paliwanag para sa pagpigil sa akin, babaliin kita tulad ng sinadya kong basagin ang longbow na iyon." Pinandilata ni Jiangli si Sujin at nagsimulang magsisi sa pakikinig sa kanya. Iyon ang kanilang pinakamagandang pagkakataon sa pagsira sa longbow. Walang paraan na magkakaroon siya ng isa pang pagkakataon na sirain ito. Ngunit nagsimulang ngumiti si Sujin, dahil nakita niyang huminto ang longbow sa labas lamang ng bakod at hindi talaga lumipad sa mga kamay ng Diyos. Noong una kong nakita ang pinsala sa bakod na gawa sa kahoy sa paligid ng bahay na ito, naisip ko na ito ay sanhi ng mga nadaya na pumasok dito, 10 taon na ang nakakaraan. Ngunit ngayon, sa palagay ko ay ginawa iyon ni Linyu at ng kanyang pamilya, tama ba? O baka ikaw mismo, mahinahong sabi ni Sujin. Ang ekspresyon ng Diyos ay naging masama at hindi na mukhang kalmado gaya ng dati. Ngunit nagpatuloy si Sujin, sa totoo lang, hanggat hindi tayo lumalakad sa gate na ito ng mag-isa, wala kang magagawa sa amin. Ang pinakamahusay na magagawa mo ay gamitin ang mga kislap na yon para maparalisa tayo,
tama ba? Sa katunayan, baka hindi mo rin kami maparalisa sa mga kislap na yon ng napakatagal. Itong kahoy na bakod ay parang iyong selda ng kulungan, di ba? Ang iyong mga mangangaso ay malayang nakakapasok at nakakalabas, at kahit ang kanilang mga aso ay kayang gawin yon. Ikaw lang, ang Diyos, ang hindi makakaya. Tama ba? Ang Diyos ay malinaw na nagalit ngayon. Habang tumitindi ang galit sa kanyang ekspresyon, lumakas din ang ngiti sa mukha ni Sujin. Nagsimulang dumaloy ang mga kislap mula sa katawan ng Diyos, habang siya ay lalong nagalit at nagalit. Ang mga kislap mula sa kanyang katawan ay natipon sa itaas ng kanyang ulo, upang bumuo ng isang nagbabantang mukhang-mukha na galit na umungal kay Sujin, ikaw ay hangal na munting mababang buhay. Ang galit sa akin ay walang maidudulot na mabuti sa iyo. Hindi naman talaga totoo iyon. Nakakatuwang panoorin ang isang Diyos na nagagalit. Saglit na minasahe ni Sujin ang kanyang mga balikat dahil naging manhid na sila sa pressure ng paralyzing sparkles kanina. Pagkatapos ay tumingin siya sa Diyos at sinabi, ang longbow ay malinaw na hindi makakatawid sa kahoy na bakod at wala ka ring paraan para makapasok ito sa loob. Kaya, nagawa mo na ang lahat sa pag-asang linlangin si Jiang Li na talagang sirain ang mahabang busog. Hayaan akong hulaan. Bilang isang Diyos, may kakayahan kang ipadala ang longbow saan man naroroon ang mga ngaso, maliban kung ang longbow ay kailangang sirain. O maghintay. Hindi. Isang longbow lang ang maaaring umiral sa isang pagkakataon. Kaya, kung ang isang ito ay nawasak, maaari kang lumikha ng bago para sa iyong mga ngaso, dahil ikaw ay isang Diyos. Tama ba yon? Natahimik ang Diyos, at patuloy na nanginginig sa galit ang banta niyang mukha. Si Jiang Li naman ay nakatitig kay Sujin na parang halimaw. Bulong niya sa sarili, ganyan lang siya sa gago. Saan galing ang utak nila? Mababang tao, isa ka sa pinakanamumukod tanging tao na nakita ko. Alam ko kung ano ang iyong layunin at matutulungan kita. Ngunit kailangan kong pumayag kang maging isa sa aking mga deboto. Paano na, mahinahong sabi ng Diyos. Alam mo kung ano ang aming layunin. Si Jiang Li ay bumuntong hininga lamang ng mapang-asar. Lumingon ang Diyos upang tumingin kay Jiang Li at sinabi, alam ko kung saan kayo nanggaling. Ito ay Hell's Handbook, hindi ba? Natigilan si Jiang Li, na para bang nagulat siya na alam talaga ng Diyos ang tungkol sa handbook. Ang kanyang puso ay tumibok ng husto at ang kanyang mga mata ay nagmulat nang itinuro niya ang Diyos at sinabing, ikaw ay isang matandang Diyos. Oh! Alam mo talaga ang tungkol sa Elder Gods, nagulat din ang Diyos na may alam si Jiang Li tungkol dito. Sinabi ni Jiang Li, hindi ko rin masyadong alam, ngunit sa isa sa mga hamon, nagkataon na nakatagpo ako ng ilang mga makasaysayang sulatin tungkol sa handbook at sa Elder Gods. Wala sa mga kalaban na kinakaharap natin sa mga hamon ang makakaalam tungkol sa handbook, maliban sa Elder Gods. Sila lang ang nakakaalam tungkol sa handbook. He, tama ka. Kaya, maging isang deboto ko at bibigyan kita ng lakas, malakas na sabi ng Diyos kay Sujin. Napakamot ng ulo si Sujin at mukhang napakahirap ng lahat ng ito. Hindi masamang magkaroon ng relihiyon, pero hindi ako sigurado sa paniniwala sa iyo. Sigurado akong ganoon din ang iniisip ng mga dating deboto mo. So, gusto mo bang kalabanin ako, atungal ng Diyos, habang mas maraming kislap ang bumuhos sa kanyang mga balikat upang kunin sa kahoy na bakod? Ngunit sa sandaling tumama ang mga kislap sa bakod na kahoy, nawala ang mga ito. Aalis tayo ngayon. Huwag masyadong malungkot. Ang 10 taon ay hindi sapat para sa isang Diyos na tulad mo. Pagkatapos, sinabi ni Sujin kay Jiang Li, maaaring tiwala ka sa mga kakayahan ni Liu Yingying, ngunit mas mabuting pumunta tayo at tingnan. Lumapit si Sujin sa bakod at muling kinuha ang longbow. Pagsisisihan mo ito. Siguradong pagsisisihan mo ito. Tinanggihan mo ang imbitasyon ng isang nakatatandang Diyos, sigaw ng Diyos.
Pagpapatuloy niya, basta pumayag kang maging isa sa akin, gagawin kitang ambasador ko. Hindi ka lang magiging ordinaryong deboto. Hindi pinansin ni Sujin ang mga hiyawan at sigaw ng Diyos at umalis kasama si Jiangli. Inalis ni Jiangli ang kanyang sombrero kay Sujin dahil sa ginawa niyang iyon. Iyon ay isang Diyos, at isang matandang Diyos noon, isang pag-iral na talagang alam ang tungkol sa pagkakaroon ng handbook. Ngunit muli, naisip ni Jiangli, si Sujin ay isang baguhan lamang. Walang paraan na malalaman ng isang baguhan kung gaano talaga kahalaga ang isang elder god. Pagdating nilang muli sa paanan ng bundok, nakita nilang patay na si Lin Yu. May butas na tumusok mismo sa kanyang noo, at nakikita pa rin nila ang ilang kislap na naiwan. Saan namatay ang lalaki mo? Tanong ni Sujin. Nag-isip sandali si Jiangli at sinabing, hindi masyadong malayo dito. Binalaan ko na siya na manatili sa loob ng 10 metro. Tigilan mo na ang pag-uusapan nitong hangal na 10 metro. Naaawa talaga ako sa lalaking yun. Hindi siya karapat-dapat na mamatay, sabi ni Sujin sabay buntong hininga. Habang siya ay sumang-ayon na si Jiangli ay makapangyarihan, si Jiangli ay maaaring maging pipi kung minsan. Umakyat sila sa bundok at kalaunan ay natagpuan nila ang mga ngaso sa pasukan ng templo. Ngunit ang mga ngaso ay nakasabit na ngayon sa pintuan na parang isang piraso ng karne na naghihintay na mapausukan. Mga ad ng Pub Future. Napasandal si Liu Yingying sa entrance, habang si Chuyi ay parang nakakita ng multo, habang nanatili siya sa malayo kay Liu Yingying. Tumakbo lang siya nang makita niyang nandito si Sujin. Kuya! I'm so glad na okay ka. Sabihin mo sa akin, si Liu Yingying ba ang nagawang harapin ang mga ngaso na ito? Tanong ni Sujin kay Chuyi sa mahinang boses. Agad na tumango si Chuyi, pagkatapos ay tumingin sa kabilang panig ng templo kung saan nag-uusap sina Jiangli at Liu Yingying. Halos hindi gumagalaw ang kanyang mga labi, habang bumulong kay Sujin, huwag mong tatawid ang babaeng iyon. She's so vicious, at parang hindi siya tao. Oh. Sino ang napakabisyo na hindi siya mukhang tao? Tanong ni Liu Yingying na may matingkad na ngiti sa kanyang mukha habang papalapit sa kanila. Pinanood ni Sujin si Chuyi na agad na natigilan bago lumingon sa paligid at sinabing may awkward na tawa, hindi, sinasabi ko kay Sujin na tanga siya sa pagpili na hindi pumunta rito para protektahan ng isang taong kasing ganda mo. Sa halip, naghanap siya ng isang halimaw na makakalaban, na nagpaparinig sa kanya ng napakabisyo na tila hindi siya tao. Pinandilatan ni Liu Yingying si Chuyi, pagkatapos ay ngumiti kay Sujin. Ikaw ay isang malaking dahilan kung bakit namin nalampasan ang hamon na ito, dahil nagawa mong maantala ang oras na kinuha ng mga ngaso sa pag-atake sa templo. Nagulat ako na ang isang baguhan ay talagang makakarating hanggang dito. Well, parang makakagawa din kayo ng maayos kung wala ako. Malamang na kaya mong lutasin ang hamon na ito ng mag-isa, sabi ni Sujin na may halong pagtawa. Kung alam niya na si Liu Yingying ay ganito kalakas, hindi niya hahayaan ang kanyang sarili na kumuha ng ganoong malaking panganib. Maaari siyang manatili na lamang dito, at hayaan itong protektahan siya. Ngunit umiling si Liu Yingying at taimtim na sinabi kay Sujin, hindi, talagang malaki ang iyong kontribusyon. Sinabi na sa akin ni Jiangli ang nangyari. Kung ang mga ngaso na yon ay may ganoong longbow sa kanya, sa tingin ko ay hindi ko rin siya madadaig. Tumawa si Sujin at magsasalita na sana nang magsimulang tumunog ang mga kampana sa pang-apat na pagkakataon. Agad na nagsimulang lumiwanag ang madilim na kalangitan sa labas. Tapos na, tahimik na sabi ni Liu Yingying. Tumingin siya kina Sujin at Chuyi at sinabing, papasok ka sa lugar na yon sa unang pagkakataon pagkatapos nito, kaya magdesisyon ng mabuti. Ang mga ito ay maaaring makaapekto sa iyong kapalaran sa hinaharap. Yung lugar? Napakurap si Sujin sa pagkalito. Wala nang oras para magpaliwanag, sana magkatrabaho ulit tayo. Iniabot ni Liu Yingying ang kanyang kamay kay Sujin, at nakipagkamay ito sa kanya.
Si Jiang Li ay sumulyap kay Sujin at sinabi sa kanyang karaniwang boses, "Nagawa mo ang isang magandang trabaho sa oras na ito, ngunit mangyaring, huwag maging tulad ng asyol na iyon." Seryoso, sino itong bastos na binabanggit mo? Nagtatakang tanong ni Sujin. Malalaman mo kapag nakita mo ang baklang iyon. Ngunit hindi magiging ganoon kadaling makilala ang taong iyon, dahil higit pa sa iilan ang may-ari ng handbook doon, sabi ni Jiang Li. Lumingon si Chui kay Sujin at sinabing, "Bro, kailangan ko talagang magpasalamat sa lahat ng nagawa mo. Sabay tayong kumain pagbalik natin, okay?" Kalampag niya ang isang string ng mga numero at sinabi, "Tawagan mo ako kapag nakabalik ka na." "Miss Liu, ano ang iyong numero?" "Nagpapalitan ng numero. Maniwala ka sa akin, ito ay walang kabuluhan." Umiling si Liu Yingying. Maya-maya lang, biglang sumilay ang maliwanag na puting ilaw at bumaha sa lugar. Hindi mapigilan ni Sujin na duling dahil sa liwanag. Sa oras na nawala ang maliwanag na liwanag, napagtanto niya na siya ay nasa ibang lugar. Walang anuman dito, at madilim maliban sa kumikislap na apoy sa di kalayuan. Anong lugar ito? Naguguluhang bulong ni Sujin sa sarili, habang nakatingin sa paligid niya. Ang nobelang ito ay nagpapasaya sa akin ng sobra. Walang takot ang tao. Ganap na Chad.